sa atong video karon, padayon ta sa kaning mga problems na to. However, maybe up to a certain number lang ta kay para maka-focus lang ta sa katong inyong mga exclusive nga mga items nga isend. So ang first na to nga situation involves structural theory na a 15 meter simple beam is loaded clockwise ko, no? So ingan draw sa na to. So loaded ko na siya with clockwise moment m at one of the supports. Now it doesn't matter kung asa. Let's just say dire kana. Let's label this 60 kNm kana at one of the supports man daw. So this will be A and this will be B. Now ang shortcut basta moment ra gani imong load is ang imong reactions mo counteract sa kaning rotation. Now clockwise man ni siya. So meaning ang imong reactions should be should kanang work induce counterclockwise movement sa beam. So balig upward ni siya nga force ang nasa BY and then kani siya kay downward. And so ang value ani niya kay ang imong moment value over the kaning distance between sa two supports. So kani siya mahimong 60 over 15 and then kani pud siya 60 over 15. Mora ni siya ang shortcut. Balig imong moment load over sa distance between sa two supports. And then upward ni siya nya kani downward kay para ang rotation nga makoza na niya kay pa counterclockwise. Kay clockwise man yung applied moment, dapat opposite siya. And so, double integration lang ta. Kay ang question magod kay location of the maximum deflection of the beam, mas nindot man ang double integration, masaingan niya ang question. And so, form ta sa ares ta EI y prime prime. Again, ang kaning EI y prime prime is simply our moment equation. Now, ang atong origin is from the left. And so, let's make a cut. Kana. And then, x ni siya. So, ang atong moment equation ra, automatic ra nga, negative 60 over 15 times x. Padung diri sa cut. So negative 60 over 15 times x. And then kuan ko no, magkuan sa ta. Kuan na to ang slope equation. Integrate ani. May mo siyang 60 over 15 nya kani siya may mong x squared. And then kung unsa ang exponent dire imong i-multiply sa ubos. So nani siya times 2 dire. And then since nag-integrate ta nay magawas nga arbitrary constant. And then ang last EIY na. Muna ni atong second integration. So, mahimo na siyang negative 60 x. Ang x squared, mahimo ng x cubed. And then, kung sa exponent dire, atong i-multiply sa denominator. So, mahimo na siyang 15 times 2 times 3. Now, kani siya, pwede na ninyo kanang simplify ba? Pero, ingani na lang ta kay para paspas lang atong solutions. So, bali, mahimo na siya C1x and then plus C2. Now, ang atong boundary conditions occurs dire sa supports. So, at x equals 0, wala deflection dira. So, y equals 0. And then at x equals 15 dire wala sa deflection dira. And so maka-compute nata for C2. Basta na gani siya ingani automatic 0 na ni ang C2 because if imo ni substitutean og 0 ang x dire nya kani ang dire dai if imo substitutean og 0 ang x dire nya 0 ni nya 0 pod ni ang C2 automatic 0 na pod. And so kaning C1 ang atong isolve. So balig kani siya ang y nato himo natong 0 and then equals negative 60 times 15 cubed over 15 times 2 times 3. And then plus C1 times x nga 15. And so, makakompute na ta for C1 which will be, kanya siya, 150. And so, balik ta sa atong question. Ang question kay maximum deflection, no? So, ang atong i-consider lang, from left man ta, dire. Pero ang pangutana kay from the point of application. So, ato lang na i-con later. I-discuss kung unsay kwaon ana. So, again, ang maximum deflection occurs where the slope is 0. So, iset ni nato to 0 ang slope equation. And so, mahimo na siyang EI, ang y prime, iset nato to 0, and then equals negative 60 x squared over 15 times 2. Ato na lang i-30. Pero kani siya, pwede pa ginin mo himoong 2. So, kani na lang, negative 2 x squared. And then, plus C1, which is 150. And then, times x. So, let's solve for x. Negative 2x squared plus 150x is equal to 0. Kani wala din ni siya x. Kani man atong slope equation. Sorry. So, solving for x, mahimo na siyang negative 2x squared plus 150. And so, mahimo siyang 8.66. But, ang kani siyang 8.66, ang kani pa ni siya, from dire, na 8.66. Dire ang location sa maximum deflection from our origin. So, 8.66. Now, notice, na siya sa choices. So, malipat jud ka kung mag-careless ka ba if kanang dili nimo review nimong answer or ang question. So, ang pangutana naman kay from the point of application. Now, ang point of application sa atong moment dire man. So, meaning kani atong kaon nga distance kana siya. Now, kani siya nga distance is 8.66. 15 minus 8.66. So, mahimo na siyang 6.34. So, mana niya to answer. And then, ang sunod, compute ko no the maximum deflection if ang EI
again, ang flexural rigidity, ang kuan na siya, ang EI ra na, EI kana. So let's use our x value nga nakuha dire, and let's substitute this atong deflection equation. So mahimo na siyang kani. I mean, ang kani ding 6.34 di ni mato i-substitute kay from the kuan man from the point of application atong gamiton nga x is kaning 8.66. And so ako lay copy dire ang deflection equation kana, and then kaning C1 nato ilisda nato 150, and then kaning x nato substitute nato 8.66. And so mahimo na ni siyang EIY is equal to 866.025, and then kuha ni siya KNM cube over EI. Now ang atong EI magbutang tag EI dire kay ato man ni siyang i-divide kay para ang atong makuha ang deflection na kaning y na lang. So ang EI nato na naman tay value which is 49840 KNM squared. So kani siya atong ilisdan. Mahimo na ning 49840 KNM squared. And so mo cancel ni. Mo-cancel pod ni. Ang kaning m cube, m na lang mabilin. And so ang atong y, mahimong kani siya atong i-divide. Mahimo na siyang 0.017376 meters. And then in mm man ang pangutana, so ato na i-convert 1 meter is equal to 1000 mm. And so mahimo na ni siyang 17.38, which is the same ra dire. So mana na siya. Ato lang ni erase. Now ang atong next question is kuha ni siya passport exam problem gid ni. So nakuno tay 25m nga girder, and then simply supported at the right end dire, and also at 3 meters from the left end kana. Again, ang atong whole span is 25 meters, and then 3 meters from the left supported ko na siya og dire pod. So overhanging ni atong beam, and then nakuno tay load nga 19.6 og 78.4, and then ang distance between the two wheel loads kay 4.3 meters. Ang first question is which of the following most nearly gives the maximum shear, pero since dagko ang values there, most likely ang question na kay which of the following most nearly gives the maximum reaction. So kay kon man gud ni passport exam ba niya ang kani nga value kay familiar naman ni nako. So ang buhatan na ni basa nga ni ang question, ang kani siyang 78.4 nga load imong ibutang sa overhang ana 78.4. Ang larger load imo jud na ibutang sa overhang, and then ang imong i-compute nga reaction is diri sa kaning roller nga support, or ang kaning support nga duol sa imong overhanging nga end. And then ang kani siyang 19.6 diri ni siya kana 19.6, and then ang kana siya nga distance 4.3 meters. And so kani siya kay 4.3 minus 3. So may man na siyang 1.3. I hope agree ra. And then let's try to solve kuno for the reaction dire. Sa label nato ni as A, kani B, and then kani C. So let's label this as BY. And so to solve for BY, arita mag-moment sa C equals 0. So BY times 22 minus 19.6 times ang moment arm niya, which is kani nga distance. Now kana siya, that's simply 25 minus kaning 4.3. So mahimo ni siyang 25 minus 4.3. And then next natay 78.4 nga load. And then kani siyang 78.4 nga load, ang iyang moment arm padung sa C is ang kaning 25 meters. So 25. And then that's equal to 0. And so solve na ta for BY. Ang atong makuha is 107.5. And so money most likely atong answer gyud kani siya. Perhaps na kuan lang ni na error lang og bold ba. Kay na-solve man nato ang kaning reaction. So mo gid ni ang actual. And then kani which of the following most nearly gives the maximum shear, ang nya in KNM. Pero ang pasabot ana kay maximum moment. So medyo na error sa question sa nino. Now gamitan na lang na natog formula katong sa moving loads if naay duha ka loading. So ang formula na kay Mmax equals pray lang nya pasado to nya over for PRC license. Now gigana ko na siya pag-memorize. PL minus PSD squared over 4PL. Pray lang pasado to nya 4 PRC license. And so substitute na nato ang values dira. Again, ang kanisang P is ang total sa duha ka loads. Mura ni siya P bigger plus P smaller. And so that will be 78.4 plus 19.6, which is 98. And so substitute na ta dire. Atong P is 98, atong L is 25 meters. And then minus ang atong kuanday basta Mmax gani ang question kay ang kaning load somewhere na ni may butang dire sa kuan na sa kaning simply supported nga part ba. Kay if imong labuton ang L sa overhang, dili naman na siya
mo induce og maximum moment kay if naay portion madto sa overhang na may negative moment nga mahitabo. So ang L gamiton diri kay ang 22 dili ang 25 kana. Ang kanira siya. Ang simply supported ra ginay mo i-consider. Basta ingani ang question kanang maximum moment. And then minus PS, ang PS is ang smaller load. Now nagsapaw no. Ako lang ni reason. Ang smaller load nato kay pilagi ito? Ang 19.6. And so kani siya minus 19.6 and then ang kani siyang D kay ang distance between the two loads. So 4.3 na siya. 4.3 and then squared over 4 times 98 times 22. And so kani siya, if imo input sa calculator, mahimong 497.68. Nya, KNM na siya. And so, consistent ra atong answer dire. Kani po siya, 107.5. Pero, dire, medyo murag nalay error dira. Kay if imo sad i-check sa mga passport nga box, kani po ang gihatag. Pero wala naman guna ko akong book ron. Gihulman ba? So, maybe if naa mo, kay i-check lang sa reviewers ninyo. Now, sunod kay a T section ko no is made up of a 30 by 150 mm flange and a 20 mm by 200 mm web. Which of the following gives the location of NA above the lowest fiber of the section? So, ato daw i-draw. Natay T section, nga na, not drawn to scale ni siya. So, kuhan ko na siya. It's made up of a 30 by 150 mm flange. Now, mo ni siya ang flange. And then, kani siya, mo ni siya ang web. Now, 30 by 150 kuno ang flange. And so, kani siya 30. And then, kani siya 150. Kana. And then, ang web kuno 20 by 200. So, kani siya 20. And then, kani siya 200. 200. Kana. And then, pila kuno ang distance from the lowest fiber padung sa neutral axis. And so, ang atong neutral axis na siya diri. Kana. Ang, what we are trying to solve is kani siya nga distance. Kana. Ang anan na nato y bar. And so, kani atong reference point. So, gamitan nato Vergnon's theorem nga a barred x equals summation of an barred xn. So, ang kani siyang a is ang total area sa atong figure. Now, that's equal to 150 times 30. Para sa kaning flange kana. So 150 times 30 and then plus kani siya nga distance kay 200 minus 30. And so mahimo na siyang 170. So plus 170 times 20 para sa kanira na nga portion. Kay kani naman nga area atong na-account at first. And so ato lang nilabelan as A1 and then kani atong A2. Now ang centroid sa atong A1 is naa diri. And then ang centroid sa atong A2 is naa diri. And then kani siya nga distance is equal to 170 divided by 2 or ato na lang i-write ang kuan dyan, ang value. So kuan na siya 85 and then ang from A1 padung diri is again kani siya nga distance 15 kay half sa 30. So from the centroid sa A1 padung diri sa ubos kay 15 plus 170. So mahimo na siyang 185. And so ato na ning i-plug diri kani. Mahimo na ni siyang equals atong area 1 kay 150 times 30. Which is kanira siya. So 150 times 30 times 185. And then plus A2 kani siya 170 times 20. And then times kani siyang 85. Again, from the centroid yun na padung sa reference point ang imo i-consider diri. Now kani siyang x bar kay ang kuha ni siya general formula ra ba, pero ang atong gipangita jud diri essentially kay y bar. Now wala din nato na multiply no diri sa kuha ni siya times y bar. And so considering this equation kani move lang na nato para di libog. Masolve na nato ang y bar. Now medyo nice hayop no. 141.96 akong nakuha. But dili na siya mao. Perhaps ang distance sa web nga yang gi-consider kay kani siyang kanira siya ang 200. Ato daw i-try. Basin kanira siya ang 200 nga gi-consider ba. And so if kani siya ang gi-consider nga 200, ang kani siya nga distance kay mahimo na ning 200 over 2. Ato lang i-try. And then kani siya mahimo ng 100. And then kani siya dili na ni 185, mahimo na ni siyang 15 plus 200. So makuha na ni siya 215. And so mausab po ni atong areas pod. Ato lang usbon kani siyang 150 times 30 mao ra day gyapon kani. Way mausab pero kani this will change. Mahimo na ni siyang 200 times 20. And so 200 na na. And then kani pong 170 diri ilistan po natog 200. So kana usually magud akong pagtanaw sa 200 ba kay ang depth. So moto na 170 nung to ganay na. So let's try kuno kani. Again kani pod na usab pod no. 215 na ni. And so let's compute for barred y. Mahimo na siyang 150 times 30 plus 200 times 20 times barred y equals 150 times 30 times 215 plus 200 times 20 times 85. And so ang atong y bar maybe napatay wa na usab pod no. Sa 200
times 20 kani. Ang kani siyang 85 mahimo na ni siyang 100 kana. And so ang atong y bar kay ama na ni 160.88 kay mo man ang answer good nya ganina kay sayop man kay wala man sa choices. So atong answer jud kani 160.88. Now probably master na mo ani kaning ingani nga topics. And so maybe nakita na ninyo ang sayop ganina pa. So pwede ra ninyo skip jud. Now kanino kaning sunod mugawas ni sa ang sir gyapon kaning impact factor pero sa atong board exam wala na gid ni siya pero nigawas man siya kuan good pag last year ba. So mas maayo if kabagi pon mo sa formula lang ani. Now a rectangular cantilever beam ko no 60 mm wide by 100 mm deep. So ingani siya 60 by 100 kay 2 meters long siya. Cantilever ni siya nga beam 2 meters long and then ang E is 200 GPa kana. Now nako noy 40 kg nga mass nga gikan diri and then 200 mm. Now not drawn to scale no. Dako kay 200 mm compared sa 2m. So murag nahug ko na ni siya kana siya nga body which weighs 40 kilograms. And then balig sa pag impact niya na siya dire. And so kana siya maka-cause na siya og deflection at this point. Murag moingana ang atong beam kana ang elastic curve mo na siya kana. Nana siya static deflection ma-cause. Pero we will account for the impact factor kay gikan man diri ang imong diri man initially no imong body nya natagak man siya diri. So ang deflection will not only include ang kaning weight ani niya, it will need mo times og katong impact factor. Na ang formula sa impact factor kay kani n equals 1 plus square root of 1 man siguro to nya plus 2 murag ang h kani siya. I'm not sure ha sa formula. I-try lang search sa internet kay nagkuha na magud ko simple recall ra ko karon ba. And then ang kani siyang naadiri kay ang deflection. Ang kani siyang deflection is ang static na deflection which is na-cause sa kanang kani siya nga force. Concentrated load ra na siya. So static. Now natay formula ana. 'Di ba kung nakay concentrated load at the free end, ang maximum deflection will become PL cubed over 3EI. Now, mo na yung Y max para sa concentrated load. Now, ang atong P ana is ang weight aning beam. Now, that's equal to 40 kilograms and then times 9.81. Kay para mahimo na ni siyang Newton. Kay M per S squared man eh. And then ang unit man sa Newton kay kg times M per S squared. So, ang atong P mahimong 40 times 9.81. I hope agree ra. Kani siya nga force. And then times L cube. Ang L na to is 2 meters. And then cube na to. And then that's over 3EI. So, 3 times E. Atong E, pila to? 200 GPa. And so, ato lang i-convert into MPa. Kay para consistent atong units. Kay ang I na to, mm to the fourth man. So, dapat kani mahimong n per mm squared. And so, ang I na to is simply BH cubed over 12. Kana. Kay rectangular naman atong section, BH cubed over 12. And so, ang atong I diri kay, ang B kani siyang 60 times 100 nga height, ato na siyang i-cube and then over 12. Kana. And then, para makonsistent pagit atong units, notice nga ato man gi-cube ang kuan diri, ang 2 meters ba. But we have to convert that into mm cube. And so, multiply na to 1,000 cube. I hope agree ra. Kani siya, in Newton naman ni daan. So, wala ra tayo usbon. So, kani, i-type ni nato sa calculators, may mong dire na lang 40 times 9.81 times 2 cube times 1000 cube over 3 times 200 E3 times 60 times 100 cube over 12. And so kana siya mahimong 1.0464. So, mo na siya ang Y max, 1.0464. However, kani siya, this is still the static deflection. So, kani siya, ato ni siyang ilisdan, balig, ato full screen balik. Ang kani siyang static deflection, mo ni siya. So, ang atong N, mahimong 1 plus square root of 1 plus 2. Ang H na to is kani siyang height nga 200 mm. Katong, pila ang distance ba nga gitagakan sa katong mass, di mo? So, 2 times h 200 and then over kani siya 1.0464 kay mao na siya ang static deflection. So 1.0464 and so man ni mahimo ni siyang pila man ni ako sa input 1 plus square root of 1 plus 2 times 200 over 1.0464. Now kana siya mahimong 20.577. Now, kani siya, mao pa ni siya ang atong impact factor. Now, sir, unsa na siya paggamit, sir? Again, ang atong
impact factor ato na siyang i-multiply sa kaning PL cubed over 3EI. So balig ang atong Y max ana accounting for the impact sa kani kay mahimo siyang n times PL cubed over 3EI. And so kani siyang PL cubed over 3EI, copy lang gyapon ni nato kani siya. Or simply mao man ni siya ang 1.0464. So ato lang ni siya i-copy kana and then let's multiply that by 20.577 kana. And so kani siya mahimong 21.53 mm. And so mo na ni siya ang ato answer. Mo na 21.5.